Okay? Tara, pag-usapan natin ang isang medyo lihim na parte ng ating kasaysayan. Ano nga ba talaga ang kilalaman ng isang secret society, ang mga Mason sa pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino? Halika, alamin natin. Pakinggan nyo to. Isang napakabigat na statement, di ba? Galing pa mismo sa unang presidente natin, si Emilio Aguinaldo. Ang sinasabi niya, basically, gawa raw ng mga Masons ang revolusyon. Mula simula hanggang dulo. Parang ang laking claim niyan. Kaya, tara, silipin natin kung may katotohanan ba to. So, ano ba talaga ang pinupunto ni Aguinaldo? Isang grand plan ba ito ng mga Mason? O baka naman, mas komplikado pa yung kwento kesa sa iniisip natin? Yan ang aalamin natin ngayon. Okay, para maintindihan natin yung buong picture, kailangan muna nating mag-time travel pabalik sa panahon ng Espanyol. Ano ba kasi ang Masoneria noon sa Pilipinas? Kasi, isa lang ang sigurado, hindi lang to isang simpleng social club. Isipin nyo, sa panahon na bawal ang maraming bagay at bantay sarado ang gobyerno at simbahan, ang masoneria ay isang iligal na organisasyon. Pero, ito yung naging sekretong tagpuan, isang subterranean existence kumbaga, kung saan pwede mag-usap ang mga Pilipino tungkol sa mga bawal na ideya, kalayaan, karapatan, pag-aapantay-pantay, mga bagay na kinatatakutan ng mga mananakop. At sino ang numero unong target ng mga diskusyon nila? Yung tinawag ni Marcelo H. del Pilar na Phrilocracia. Basically, ito yung sistema kung saan mas makapangyarihan pa sa gobyerno ang mga praile. Sila talaga yung may hawak sa lipunan at sila yung gustong pabagsakin or at least reformahin ng mga Mason. At yung mga Masonic Lodge nila, hindi lang yan simpleng meeting place. Para silang mga makina ng pagbabago. Dito nabubuo yung mga plano laban sa mga praile. Dito pinag-uusapan yung mga reforma. At higit sa lahat, dito kumakalat na parang wildfire yung mga ideya ng kalayaan at karapatan galing sa Europa. Yung mga ideyang pilit na itinatago sa atin. Ngayon, dito na pumapasok yung mga pamilyar na pangalan, yung mga bayani natin. Dahil yung mga tinitingalan nating miyembro ng propaganda movement, hindi lang sila basta magagaling na manunulat. Sila-sila rin ay magkapatid sa masoneria. Sa Espanya talaga nagsimula yung malawakang pagsali ng mga Pilipino. Sina Rizal, Del Pilar, Lopez Jaena, sumali sila sa Masoneria hindi lang para makipagkaibigan, kundi para gamitin ang malawak na international network nito. Yung Logia Solidaridad nga, yun ang naging parang headquarters nila sa Europa para sa kampanya nila para sa reforma. At tingnan nyo to, grabe yung bilis ng pagkalat mula sa Espanya, tumawid ng dagat. Pagsapit ng 1892, mayroon ng kauna-unahang All-Filipino Lodge sa Maynila. At sa loob lang ng isang taon, boom! Naging 35 na lodge na sila sa buong Pilipinas. Ganun kabilis kumalat yung apoy, di ba? At ngayon, dito na natin makikita yung pinakaklaro, pinakadirektang connection, paano ba binuo ang katipunan. Well, yung sagot, makikita natin sa mismang blueprint, sa disenyo ng KKK. Kitang-kita, di ba? Parang photocopy lang. Yung mga secret initiation rites ng Masonry, may katapat sa katipunan, yung sandugaan. Yung 3 antas ng miyembro, ginaya rin, katipon, kawal, bayani. Pati yung paggamit ng mga alias o symbolic names, halimbawa si Bonifacio bilang may pag-asa. Talagang hiniram ng katipunan ang buong istruktura ng Masoneria para buuin ang isang sekretong hukbo. Pero ito na siguro ang pinakasolidong ebidensya. Yung 6 na founder ng katipunan with Andres Bonifacio leading them, ano sila? Lahat sila mga Mason. At hindi lang yan, magkakasama pa sila sa iisang lodge, ang Logia Taliba. So hindi ito nagkakataon lang, hindi ito tsamba. Pero teka, ito ang plot twist. Kung ganoon palakas ang koneksyon, ibig sabihin ba plano talaga ng mga Mason na magkaroon ng revolusyon? Well, dito, medyo nagiging komplikado ang mga bagay-bagay. Kasi may hidwaan sa loob mismo ng kapatiran. Pakinggan nyo to, galing mismo sa isa sa mga leader ng masoneria, si Marcelo H. del Pilar. Sinabi niya sa isang sulat kung gagawing organ of action o instrumento ng himagsikan ang masoneria sa Pilipinas, malaking pagkakamali daw yun. Para sa kanila kasing mga ilustrado, ang masoneria ay para sa paghingi ng reforma, para sa propaganda, hindi para sa madugong laban. So, anong nangyari? Nagkabanggaan ng pananaw. Para kay Bonifacio at sa mga kasama niya, masyado ng mabagal at
Prangkahin na natin parang masyadong duwag daw ang diskarte ng mga intelektual. Pakiamdam nila, tapos na ang panahon ng pagsusulat at paghingi ng reforma. Ang kailangan na ay revolusyon. At dahil hindi pumayag ang pamunuan ng masoneriya, bumuo sila ng sarili nila, ang katipunan. Ang ganda ng paglalarawan na to ng isang historian. Ang revolusyon daw ay ang unwanted child ng masoneriya. Ibig sabihin, isinilang siya mula sa mga ideya ng kalayaan at kapatiran na itinuro ng masoneriya, pero lumaki siyang may sariling pag-iisip, isang pag-iisip na mas radikal, mas handang makipaglaban. So ngayon na alam na natin ang buong kwento, yung koneksyon at pati na rin yung hidwaan, pwede na nating balikan yung sinabi ni Aguinaldo sa simula. At ngayon, mas maiintindihan na natin kung ano talagang ibig niyang sabihin. Kaya, yung tanong ulit, tama ba si Aguinaldo? Ang revolusyon ba natin ay masonically inspired, led, and executed? Eto na, bigyan na natin ng hatol. Okay, i-breakdown natin. Masonically inspired ba? Yes, check. Walang duda. Yung mga ideya ng kalayaan ang naging gasolina. Masonically led? Yes, check na check. Mula sa mga propagandista hanggang sa mga general, halos lahat sila Mason. Pero, isang Masonic project ba to? Dito na pumapasok yung hindi. Ang armadong revolusyon ay plano at gawa ng katipunan na siyang radikal na anak ng masoneriya. At dyan tayo magtatapos. Nakakaisip no, nagsimula lang sa mga lihim na usapan sa loob ng mga kwarto. Isang ideya na kumalat, lumaki, at naging isang hindi mapigilang apoy na siyang bumatak at nagpanday sa bansang Pilipinas. Isang patunay lang na ang pinakamalakas na revolusyon hindi nagsisimula sa baril kundi sa isang ideya.